Good morning! Today is Tuesday and we are preparing Eunice family picnic food. Ayan, nagpe-prepare ako ng egg sandwich. Si Daddy nagluto ng gyoza, tapos nag-air fry ako ng buffalo wings. Yesterday, dapat bibili nila ako ng pizza and chicken. For kasi today is family picnic day ni Eunice sa school. So, syempre family, you need to go. Diba? Tapos, sabi ko, pizza na lang or chicken. Bili tayo ng pizza or chicken. Huwag na. Kung ano na lang yung nandito sa bahay para hindi magastos. Yan. Diba? Ganun na lang tayo. Diba? Magastos ka pa, bili ka pa sa labas. Kuha na lang tayo dito. Safe pa. Oh. Later. Ay, dito ilagay mo dyan. Tapos bumili ako ng drinks namin and juice. Yung juice ang sayo, not that. Ayan, gumagawa ako. Kasi baka butin ako doon ng may work ako mamayang hapon. Baka butan ako doon. So, dadala na rin ako ng baon ko. And later, diretso na ako doon. So, ayan. Ito yung aming handa. That is for you. You eat first before we go. It's your family picnic. Nagluluto si Mr. Chef. Abangan natin ang magaganap later. First time pala namin. First time ni Eunice mag-family picnic, diba? So, tingnan natin kung anong kaganapan mamaya. Go! This is our baon na. So, ayan, meron kaming drinks here. Water, mga Mountain Dew, chips. Meron na din kaming plate, spoon, yung juice ni Eunice. Nag-extra ako. Hindi ko alam kung for sharing ba doon or for family lang. I don't know. So, ayan, meron akong yung ginawa kong egg, pang egg sandwich. Ayan, pinalaman ko sa croissant. And then, gumawa si, itlog na maalat with kamatis and, ayan, para meron kaming gulay, and chicken, and gyoza. So, ayan, o diba? Pwede na yan pang picnic. So, see you there. Now, we will go na to the school. Yes, wait. Yeah. See my party. And Eunice will ride with me kasi si kuya niya will ride to Daddy. Kuya JM and Daddy. So, ayan, we're going na sa school ni Eunice. Punta na kami. Si Kuya M, sumakay dun kay Daddy. And, si Eunice, sinabay ko dito. Yan. Kasi, dito nga, sa US, nag-iisang sasakyan kasi kailangan talaga dito may mga sariling sasakyan. Kaya nga, diba, sabi ko, thankful ako at marunong ako mag-drive. Kasi diba sa Pilipinas, maraming girls na hindi marunong mag-drive sa Philippines, dapat kailangan talaga. Kasi dito, pag wala kang sasakyan, mahirap. Mas mahal pag nag-u-Uber ka. Wala naman masyado ditong pagkukumyutan. Yun. Si JM at si Daddy kasama. Si JM today, hindi siya pumasok kasi medyo not feeling well. Pero tinanong ko siya kung gusto niyang sumama sa picnic nga ni Eunice. Sabi niya, yes. So yun, sasama namin siya para sa kanyang kapatid. So, ayun. Nag-isa kami ng car. Kasi nga, baka mamaya, meron akong pasok later kasi ng 1:45. Si Eunice hanggang kasi ang pasok niya is hanggang 2:30. Baka malate ako. So, iwanan ko na sila sa school. Nandun naman si Daddy niya kasi panggabi pa si Daddy. So, iwanan ko na siya sa school. At, pupuslit ako ng 1:30 para makagora naman ako sa work. Ganun. O diba, ganun dito. Kailangan ina-adjust mo yung time mo. Kailangan meron kang yung time mo is, dito sa Amerika kahit na work nga tayo, mga parents, kailangan may time pa rin sa mga junakis. So, ayun nga, diba? Thankful kasi ako, hapon nga yung work ko hanggang gabi. Si Daddy naman is gabi hanggang umaga. So, ako na, asikaso ko pa si Eunice ng morning. Si Daddy naman, nasusundo niya ng hapon hanggang gabi na asikaso niya. Kasi pag uwi ko, yun naman ang alis niya. Diba? So, salitan kami. Diba? So, maganda yung time nyo ng work
work dito pag nagsasalitan. Tapos Sabado, Linggo, pag may work ako, nandun naman si kuya niya na dalawa na nagbabantay sa kanya kasi kami ni daddy may work ng Saturday, Sunday. Maganda yung may mga kapalitan, di ba? Pag may anak kang mga pwede lang mag-alaga sa kapatid, ganyan. So maganda dito, makakapag-work ka. Hindi gaya nung iba. Yung iba kasi sinasabi nila na hindi sila nagpapalitan ng asawa niya, same sila ng time ng work, kaya minsan yung girl, yung nanay, hindi nakakapag-work. Sayang naman, kasi dito sa Amerika kailangan din talagang mag-work. Kasi nga, mahal din ang cost of living, di ba? Hindi tayo pwedeng aasa na lang sa isa dahil wala tayong maiipon, di ba? Hindi tayo makapagbayad ng utang pag gano'n. So, ayun na nga, at papunta na nga kami doon sa school ni Eunice. At abangan natin kung anong mangyayari doon. So, yun, nakapag-ready na kami ng potluck niya sa family pic niya. Ayan. So, see you later doon. Ayun, medyo malayo-layo pa naman ang aming drive. So, tsikahan muna tayo. Gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, ayun. So, dito kailangan, may time ka pa rin syempre sa mga maliliit mong junakis. Gaya ng makulit na yan, diba? Minsan nga, pag namimiss niya ako, pinupuntahan niya ako sa work eh. O, diba? Kasi yung sa isang trabaho ko is grocery. So, syempre, gusto niyang pumunta doon para makapili din ng, tamang ngiti-ngiti siya, gusto niyang puntahan si mama niya kasi para makabili ng candy niya, chocolate niya, gummy niya, ganun. Kasi di ba walang sari-sari store dito, hindi kaya sa Pinas dati, kahit wala kang grocery sa loob ng bahay, pag may kapitbahay kang sari-sari store, labas sila ng labas, di ba? Dito hindi, kailangan mag-i-stock ka dun sa bahay niyo ng groceries niyo. So, para yung mga anak mo ay may makakain at may mabubuklat dun sa di ba? Ganon. So, maganda yung may time ka pa rin kahit work, may time ka pa rin sa anak mo, may time ka pa rin pumunta sa school sa mga activities nila para kahit papaano ano ka pa rin, visible ka pa rin sa kanila, di ba? Hindi yung panay trabaho. Syempre, kailangan pa rin natin ng work na kasi dito nga sa Amerika is mahal pa rin ang cost of living at dahil yan. Dahil sa kapupuyat ko, dumadami ang aking pimples. Diba, ganyan dito. So, dito ko nakikita na, oh my God, work ka. Hindi naman yun lahat na iipon, diba? Kasi, kasama dyan yung bayad sa rent, basta yung mga ganun, rent ng bahay, yung food nyo everyday, yung bills, yung insurance, oh my God, dito lahat ng pwet dito, bayad din naman. So, yun, diba, akala ng iba, madali ang life. Madali dito ang life kung masipag ka. Kaya nga nang sabi ng iba, asenso ka dito kung masipag ka, kung marunong kang magbalanse ng oras mo at magtrabaho, di ba? Kagaya namin minsan, yung off namin, hinahanap namin ng ibang work pa rin. Basta ang importante sa morning, nasa bahay, every morning nasa bahay ako kasi naasikaso ko yung junakis ko, naatid ko pa siya sa school. At naasikaso ko sila sa morning, nakakapagluto pa ako ng food nila bago ako umalis. Every hapon, alis na yan ako. Every 1:30 yan, alis na yan ako sa work. Pati yung isang job ko, yung dun sa part-time ko, pag off ko dun sa kabila, ganun same time pa rin ako. So, si husband ko naman, 10 to morning. So, ang ginagawa niya naman, pagdating niya sa bahay, pag okay na siya matulog, nakakapahinga pa siya, matutulog siya, para pagdating naman ng hapon. Buti nga ngayon nakakapahinga na siya kasi dati nung wala pa akong lisensya mag-drive at wala pa siyang kotse, nahatid-hatid sundo niya ako. So syempre mahirap sa side niya kasi puyat na siya, wala siyang pahinga, tapos aantayin pa niya ako, ihahatid pa niya ako, hahatid pa namin si Eunice sa school, ihahatid niya ako, tapos susunduin pa niya si Eunice, tapos sa gabi susunduin niya din ako. Ang hirap din sa iisa, mahirap, di ba? So kailangan talaga may sarili ka din, may sarili kang sasakyan, may sarili kang marunong ka mag-drive talaga dito, dahil pag hindi, kawawa ka, pupunta lahat sa, na-try ko yung nag-Uber ako, oo, may Uber, pero almost half ng sweldo mo dun pupunta, kasi papunta, tas pabalik, diba? Dito yung 5 minutes, alam mo ba, ang 5 minutes dito is, medyo malayo, kasi nga, yung drive nila, pagda-drive nila dito is, miles, so mabilisan. Kaya yung sinasabi nila kahit 5 minutes, hindi mo siya pwedeng lakarin. Oh my God, yung 5 minutes baka 30 minutes walk, o diba? Kawawa ka naman pag naglakad ka kasi yung weather dito, either pag winter super lamig, pag summer naman super init. So, ganun. Kung wala kang nakikita dito masyadong nag-walking, ganyan, yun na, pag nag-exercise na sila, ganun. So, diba, ang laking adjustment yung nandito ka sa Amerika, sa
kagandahan lang dito is yun, yung kapag marunong ka, maaaral mo talaga lahat. And of course, pag masipag ka talaga, and may ganun, kailangan may ganun ka din para hindi ka maiwan di ba? So, kailangan gamitin natin ang ating sipag. Ganun. So ayan na nga, at dahil napadaldal na ako ng marami, at syempre isa itong way kaya ako nagvo-vlog ng my personal vlog, hindi para mag-content at mapanood ng mga tao. Ito ay para sa sarili ko. In the future, pag matanda na ako, sabi ko nga is, may mga napapanood kami ng mga anak ko, gaya neto si Buneknek. O, pag tumanda na siya, edi may mapapanood na siya, ay mama, ganyan pala tayo nung maliit ako. Kasi hindi mo naman maaalala lahat kung may camera-camera nga lang nung panahon ng nanay ko, diba? Kasi sabi ko, ma, bakit naman bakit wala akong makitang baby picture ko sa totoo lang. Kasi nga dati, hindi uso ang camera-camera. So, parang nangihinayang ka na hindi mo nakikita yung nung maliit ka. Kasi syempre hindi mo naman maaalala kung ano bang pinagkagagawa mo, di ba? So sabi ko, sayang, no? So ngayon, gusto kong ina-album talaga at binablog lahat ng mga lalo may mga special event ng mga anak ko at kami kung ano talaga yung mga pinagkagagawa namin. Para in the future, mapapanood nila to na, di ba? Kaya minsan ina-upload ko din sa aking YouTube channel, tsaka sa aking Facebook. Kasi, hindi para magyabang, hindi para sa content, hindi ganun. Kasi, anytime na kahit saan sila, mapapanood nga nila, di ba? Kasi kapag sinave mo lang naman dito sa cellphone mo, pag nawala yung phone mo, kapag nabasa, kapag nasira, edi wala na, sayang naman. Kaya ako, ina-upload ko talaga para anywhere, kahit saan nila i-search, meron mapapanood nila, di ba? Hindi ito for the views, hindi for the vlog, So, dapat ganun yung ginagawa natin, hindi sa pagmayabang. Siyempre, sinasabi lang natin at sinishare natin kung ano yung mga na-experience natin, kung ano yung mga nangyayari sa life natin, ganun. Ganun yung ginagawa. Ay, sila daddy yun kasabay lang kami. Ganun yung gusto ko. Para, oo, naalala ko yan. Di ba, meron nga yung time na hindi natin maalala na ngayon, tapos papanood mo. Ay, oo, yan yung time na ganyan. So, yun na yung ganun ko. Kaya ako gumagawa ng album. So, ayun na nga, dahil malapit-lapit na kami, ayan na sila daddy din, dito sa harap ko. So, at malapit-lapit na kami. So, ayun. Let's see later what will happen. So, ayan na. Dito na kami. So, ayan. Nandito na kami at nakalimutan namin yung panlatag. Buti na lang merong parang tarp doon sa sa likod ng kotse. Kinuha muna ni daddy. Ayan o. Ang ganyan. Dito sa likod kasi ng classroom nila, meron silang parang ayan, garden. Ayan, so nagsilatag na yung mga parents yan, kanya-kanya. Family picnic. O, di ba ang galing? Galing dito, ganun. Ginagawa nila. So, ayan. Hintayin natin si daddy. Meron kaming ganyan, Buti may ganyan sa sasakyan. Kaya, wait lang. Ha? Kumakain na? It's okay, do not think one. Huwag kang mamimblame, ako nang bahala. Hold niya. Hawakan niyo kasi. Ang dami namin dalang food. Open it! Ang dami naming dalang food. Sila,
parang ano lang, mga snack lang. Iba dito kasi sa ibang bansa, hindi sila sanay sa marami. Hindi gaya sa Pinas. Ako naman, nagdala ako ng mga extra. Feeling ko, malay mo, pwede kaming mag-share ganun. Sa Pinas kasi ganun, 'di ba? Kahit saan ka pumunta may mga extra kasi pag ano pwede ka mag-share ganyan. Pero parang nakakaya mag-share dito kasi yung iba ayaw nila. Kasi pag sumakit yung tiyan nila, wala silang habulin. Ganun. 'Di ba? So, ayan. At least kami na lang kakain. Dito na kami magbe-breakfast at saka lunch. Kasi hindi rin kami nag-breakfast sa bahay. Ayan. Okay, ayun. So, ang style nila dito, ganun pala. So, yung iba, nagbuli lang parang makdo-makdo na maliliit. Nakita ko pa na snack lang. Hindi sila yung parang, ganyan ang picnic, di ba? Sa Pinas kasi ang picnic, lamon. Ganun. So, ayan na nga. Ayan, may enjoy muna tayo. Mag-enjoy tayo. Maranasan naman natin tong mga ganito sa school ng ating mga Junakis. You happy? Ganyan ang picnic namin. Para ka nasa Pinas din, ano. Sure. And then later you will show us around the campus. Okay. Kuya Alec, di na namin ginising kasi mamaya may pasok. Yun. So, Eunice, happy si Eunice. At least na maganda yung ganito, no? At least na ano mo pa rin yung event ng anak mo sa school. Tapos, ano yung pimples ko? Tapos sa Friday promotion day nila, yung parang graduation. Ang tawag nila pala dito is promotion day kasi pinopromote sila papunta sa ibang grade, di ba? Yung tawag nila dito is promotion day, pinopromote ka kasi. Yung graduation, yun yung parang pag-graduate na ng college, mga ganun. So ayun. Ano na yung sinasabi ko, pinapost kasi nung anak ko kasi mama siya ng mama. Here, oh. So ayun, nag-request naman ako ng time off sa araw na yun kasi yung oras nila is 12:30. So ayun na, 'di ba? Kapag may mga ganito, syempre pwede ka mag-request sa work mo ng ano, 'di ba? Kasi kailangan pa rin natin ng time talaga sa ating mga Junakis. Kasi kailangan nila pa rin ng presence natin, kailangan visible pa rin tayo sa kanilang mga special occasion. So ayun. So ayun. So ayun, at least na nagiging isa tayong responsible na parents sa ating mga anak. Alam mo yun, yung kapag magulang ka na babalanse mo na kasi yung time sa trabaho, sa bahay, sa mga anak, ganyan. Tsaka so, iba pang mga extracurricular activities mo. So, ayun, kakain na muna kami. Para, yan. Tapos mamaya iikot daw kami dito. So, hindi ko pa alam kung ano yung next, pero abangan natin. Okay, see you later, guys. So ayan, tapos na ang bilis. Yung ibang parents, pauwi na. Pwede na palang dalhin yung anak. Papauwiin mo na. Ganito pala, first time din namin. First time ko. Ganito lang pala dito. Siyempre, dito kasi basta parang bibigyan mo ng halaga, importansya at halaga ang iyong anak, ganun. Lalo dito sa ano nila, so, sinusuportahan mo sa kanilang school, yung mga activities sa school, ayun, no. Di ba mga gano'n? Actually, mga ganitong bagay lang talaga is napakalaking ano na sa mga bata. May napakalaking epekto nito sa kanila na lagi nilang nasa isip na family first, at laging pahalagahan at i-priority ang pamilya, gano'n. Ano na, sama pa yung mga parents. Ligpitan time na. Ganun lang. Sabi ko, ay, ang bilis naman, wala pa isang oras. So, parang pwede mo na siyang iuwi. Parang nung nagpunta kami sa zoo, hindi, di ba yung parang hindi siya parang doon sa Pilipinas na minsanan kayong pupunta, minsanan kayong aalis, hindi, kanya-kanya. Pero maganda rin yung way nila dito, ha, kasi hindi magulo. Kanya-kanya talaga. Hindi gaya sa Pinas na, di ba, kumpulan yung mga parents, kumpulan yung mga magulo. Gaaway-away pa sila. So dito, maganda pala yung ganito, yung kanya-kanya. Parang ito, kanya-kanya, kanya-kanyang baon, kanya-kanya lahat, kanya-kanya, walang patlak-patlak, walang chismisan, walang maritesan. Wala yung nagpapabonggahan, walang mayayabangan, walang ganun. Basta importante, sa isip kasi nila, nabigyan mo ng time at halaga yung anak mo. Ganun. So, ang galing. Ang galing lang, diba?
So yun, ang dami nating natututunan at ang dami nating nai-experience sa mga kakaiba versus yung hindi natin siya kino-compare, pero parang syempre iba kasi yung kinalakihan ko sa Pilipinas sa mga nai-experience ko ngayon. So parang minsan may mga realization ka na mas maganda pala pag ganito. Parang dito kahit napakaraming tao, kumpulan sila pero wala yung nagmamarites. Wala ka nakikita na nandun sila sa gilid nagmamarites, wala. Pero dito maraming marites din. Marami din mga issue. Mga simple lang. Pero hindi sila yung parang sa Pilipinas. Tapos dito ang tatahimik ng mga bahay kasi pagdating mo na sa bahay mo, doon ka na sa loob. Wala yung lumalabas, wala yung nagtatambay-tambay sa labas. Ganun. So ang galing lang, diba? So ayun, dami natin natututunan. So yun, gusto ko rin sinishare. Dito nga, gusto ko i-share at chinichika para yun. Oh, let's go na. At iikot na daw kami. This is the first place. And then very fun. And we also need to so we will not go out. That's the table and this is the playground. This is the playground. Yung school nila parang park. Ayan, may lagayan ng mga bike. Dito, may mga lagayan ng mga bike nila. Ayan, gated siya. So, para yung mga bata na nagbabike lang papunta sa school, meron siyang parkingan. O, diba ang galing? Yan. Ang galing. Tapos, yan yung room nila, Eunice. Yan yung room nila. Tapos, yan yung kanilang playground dito sa likod. O, diba? Tapos yung mga parking ng mga sasakyan, tsaka yun yung pinaka main entrance doon. Tapos ang galing ng gate nila dito kasi secure talaga. And dyan, ang aking Junakis ay magpe-play na. Go play na. Mom, this is the monkey bars. Help me with them. Okay, let's go. Wait, there.